President Bongbong Marcos pumayag na umano sa hair follicle drug test at gagawin ito ng live. At Maharlika, may mga bagong pasabog at bago ang lahat. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga mainit na balita. Matapos nga na kumasa sa hamon si Vice President Sara Duterte sa panukalang mandatory hair follicle drug test para sa lahat ng kawani ng gobyerno at ang pagsisiwalat nito na ginamit umano siya ng mga Marcos. President Bongbong Marcos napilitang umano na pumayag sa hair follicle drug test at gagawin ito sa publiko, ngunit nagulat ang maraming netizen sa mga pasabog ni Maharlika sa kanyang vlog na kung saan may tila pinaplano ang administrasyon na kumasa sa hamon ng hair follicle drug test at live pa raw itong gagawin, ngunit kung aasahan daw ng taong bayan na maayos ito at tapat ang mga sasalang sa hair follicle drug test, dito raw sila nagkakamali dahil ayon sa mapagkakatiwalaan na source ni Maharlika, tila babayaran raw ng administrasyon ang mga doktor at pati na rin daw ang mga hospital na magsasagawa ng independent drug test. Ayon sa mga pahayag ni Maharlika, ito ay para makumbinsi ang taong bayan na hindi gumagamit ng ilegal na gamot ang Pangulo, ngunit bago pa humantong sa ganito ay nabisto na agad ang gagawin ng administrasyon na panloloko. Handa nga raw silang maglabas ng milyon para sa hair follicle drug test ng Pangulo at ite-televise pa raw ito para makumbinsi ang taong bayan na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ng mga taong may hawak umano ng ebidensya laban sa kanya. Narito at ating panoorin ang buong video, ang bagong pasabog ni Maharlika laban sa gagawin umano na pandaraya ng pamahalaan sa hair follicle drug test ng Pangulo. Nabistado na sila sa kanilang masamang balak. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa nagbabagang balita. Breaking news to. I don't know kung may nag-report na, baka na-report na rin ng ibang ng ating source. So ito yung gagawin nila. They will accept the challenge. Okay, spokes are it, okay, if you're listening. So ito po yung gagawin. They will accept daw the challenge, pero pakuntsaba lahat ng mga doktor na nandoon. So, syempre, di ba, pag inano natin yan, tawag dito, pag syempre, kuntsaba na yan, pati mga cameraman, di ba? Kapag doon sa actual na, o ganyan. So ngayon, sabihin nyo, negative, di ba? Pagdating doon sa hair follicle test, o baka mamaya, magicin nila, pwede nga nilang ano eh. I'm just, iniisip ko lang ngayon, baka magtanim na sila ng buhok ng ano dyan eh. You know, buhok ng mannequin. Syempre, wala kang makikita doon, di ba? Or buhok o synthetic hair, di ba? Possible na ganon. O sige, lagyan natin yun dyan, tapos kunin natin yung buhok ng manika, di ba? Ayon sa aking source kanina, na nag-message sa akin, kinukumbinsi ng grupo ni Bangag na yung mga doktor na kunwari mag-open sila ng live o open for public na pulburon test o hair follicle, pulboronic test. I will call that hair follicle pulboronic test. So, meron silang kinakausap na pampublikong hospital para mag-connibes. Okay? Connibes nila yung mga doktor na kapag nagkaroon ng ang tawag dito, nagkaroon ng testing sa pulboronic test, ay magiging negative siya. Pero ito, kausapin ko ngayon, kayo mga doktor, dahil alam ko na ang gagawin. Ayon nga sa aming source na kayo ay babayaran at kukuntsabahin ni Bangag Jr., mahiya kayo sa inyong sinumpaan, mahiya kayo sa Diyos, mahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang na nagpaaral sa inyo para maging magaling na doktor. Hindi para magaling magdistrongkar o mameke ng result. Imagine mo, peke na nga ang diploma ni Bangag Jr. Okay? Peke pa ang kanyang hair follicle test. O peke na ngayong nakaraan eh.
questionable nga. Nakita nyo naman doon sa hearing, doon sa PIDEA leaks, na hindi na nga piniga ng mga jutang ginimis ng mga senador doon, yung doktor, na tinanong nila, not really tinanong, na supposedly, di ba, na ipaliwanag, bakit 2 minutes lang and 45 seconds? More than 2 minutes, right? More than 2 minutes. So anyway, yung bond, yung trato nila sa isang kaibigan o trato nila sa kanilang mga sinusuportahan. Kasi dun sa press con, mga kababayan, nalaman lalo natin, alam natin na talagang lumapit ang mga bangag, di ba? Ang mga Marcos, si Amy Marcos at saka si Puting para humingi ng suporta sa mga Duterte, particularly dito kay Inday Sara, na wala naman talagang kaplano-plano na tumakbo sa national. Dahil sabi nga niya, ang pangarap niya ay maging 3-term mayor. So dun sa kanyang press conference, mga palangga, ay talagang ipinakita niya na napakawalang utang na loob nitong mga bangag na ito, lalong-lalo na itong si Bangag Jr. na dahil na wala siyang plano-plano pumunta, pumunta tumakbo, itong si Amy at saka si Bangag na kapatid niya na hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa ni Amy Marcos ang tama, dahil siya daw yung Marcos na tama, di ba? Although sabi ni Inday, ay binanggit din sa press conference na magkaibigan pa rin sila ni Amy. Pero dito ko nakita kasi si Inday hindi masyado yan yung kumbaga pag bumitaw siya ng mga salita or punchline, tagos hanggang kipahilabog ng mga bangag, di ba? So talagang tagos sa buto, kumbaga mo iindahin mo. So imagine niyo mga kababayan kung gaano ka-traidor ang pamilyang Bangag na pinuntahan nila ang mananahimik na mayor dahil syempre alam nila presidente si Pangulong Duterte, humingi sila ng suporta dahil sinasabi pa mismo ni Amy at saka ni Bangag Jr. na hindi daw sila mananalo kung hindi sasama si Inday Sara sa kanila. Di ba? Dahil may usap-usapan na tatakbo nga si Inday dati, di ba? May mga ganon. Pero doon natin narinig na wala talagang interest itong si Inday Sara na tumakbo sa national. It just so happened na sinasabi niya na kapag siya ay hindi tumakbo, baka ma-ornada yung mga projects, okay, all over the Philippines. At dahil siyempre yung kabila, alam naman yung history ng mga yan, kung ano yung mga ginawa nila in the past sa gobyerno. Pero dahil nga ang focus ni Inday is not for herself, kundi para yung continuity na sinasabi at unity. Okay? Pero tignan nyo kung ano nangyari, di ba? Ang nangyari is bangangagti. Uni bangag, okay? So walang unity talaga, kundi unity para sa bangabangag. So, kumbaga binudol talaga siya. At narinig na natin mismo na sila talaga ang nagpunta sa Davao para kumbinsihin si Inday Sara at ngayon anong ginagawa nila? Hinog nila ito. Ang nasa likod dito ang Judas, ang ahas, ang bangag, ang tsoktsaktera. Okay? Ang pambansang smuggler, pambansang kidnapper. Okay? Na si Satanas. Okay? Dahil yung hinayupak na girl na hindi man girl, hinayupak na Satanas na yan, mga palangga. Dahil sabi ko nga, yan ang promotor sa lahat ng problema sa Pilipinas, lalo na yung pinag-uusapan dyan sa Pogo. Okay? Diba, I promised you na ilalabas natin yung picture. Ilalabas ko po yun. Pero kasi nga, hindi pa buo yung characters kasi hindi ko pa alam yung, I'm still researching na mabuo yung pangalan dun sa picture para pag nilabas natin may mga label na. Pero papasaan ba maybe later or tomorrow, you'll never know, pag nakakuha na tayo ng feedback ng mga pangalan ng mga Judas doon sa picture. Okay? Na kung saan, ang picture na yon ay nagpapatunay na itong si Satanas at si Bangag ay talagang sila ay nakipag-meeting at binigyan sila ng multi-million, to be exact, 750 million pesos galing sa Pogo owner, alright? Sa Pogo owner, saka natin pangalanan yung mga pangalan na pag talaga na-verify na natin. So, 750 million during the campaign. So, yan ang katotohanan, pero ang ginagawa ngayon ng mga bangag na ito, dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, lalo sa Senado, ay idinidiin, di ba, ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte, katulad ni Harry Roque, na kung saan, yun ang gusto nilang tahakin na landas ng mga bangag, dahil nga kino-cover up nila, mga kababayan, yung issue, okay? Tungkol dito sa authenticated, nating pinakita na si Bangag ay authenticated bangag. Okay? So, gusto nilang pagtakpan yan at ilis nila yung issue sa mga Duterte. Nakita nyo naman, di ba, yung hinugot nilang preso. Di ba? Hinugot nilang preso na labag sa batas pala yan, na hindi ka pwedeng magdukot ng preso, gagawin mo sa eyewitness na hindi naman eyewitness, di ba? Or star witness, bibigyan mo pa ng protection at ito ay convicted na at may panghabang buhay na hatol na walang basbat o walang order ng Supreme Court. So, talagang nilabag na ng mga walang iyang ito, ang mga bangag na wala na talaga silang pagre-respeto sa human rights at sa batas ng ating konstitusyon at ng batas. So again, balikan natin yung sinasabi ko kay Inday Sara na talagang grabe yung ginagawa ng mga bangag para gipitin at sindakin itong mga Duterte dito sa ICC issue na ito. Nabanggit din ni Inday yun na meron naman siya mga lawyers na kung saan kinoconsult niya at nabanggit niya na iba-iba yung approach nila ni Pangulong Duterte kung paano harapin yung ginagawa na pangbabangag, panghaharas, political harassment dahil threat nga ang mga Duterte dito sa mga bangag ngayon kasi nga syempre kapag natsugi si bangag, malay mo ma-overdose siya sa kasisingot niya ng pulmoron, walang ibang successor kundi si Inday Sara. So kaya naman
ngayon, talagang sinisira na nila na sinisira yung mga Duterte dahil nga napakalaking threat ang mga Duterte dahil alam nila na super powerful pa rin ang suporta ng mga tao dito sa mga Duterte na to dahil nga sa pinakitang achievements nung time ni Pangulong Duterte pagdating dito sa war on pulburon na ayaw i-continue ng mga bangag kasi sila mismo ay mga bangag, sila mismo ay mga pusher, sila mismo ay user, sila mismo ay mga manufacturers. Okay? So I hope napanoodin nyo yung ating vlog with Kati Binag and SAS na, you know, like 45.5% or maybe more than that, na ang mga gabinete, ayon sa ayon sa guessing game, ay mga bangag o hindi, adictos benedictos ay pinoprotektahan ang mga nagmamanufacture ng pulburon. Now, itong si Bangag, dapat na talagang lumayas siya dyan, di ba? Dapat siya ay buhatin na. Dahil unang-una ayaw niyang magpa-pulburon test. Okay? Oh, by the way, bago ko pala makalimutan. Okay? Bago ko makalimutan, dapat ito pala yung title natin. Okay, ito pala yung gagawin nila. Kinakausap, ayon sa aking source. Ito, baka di pa narinig ni Inday at nataong bayan. Ayon sa aking source kanina, na nag-message sa akin, kinukumbinsi ng grupo ni Bangag na yung mga doktor na kunwari, mag-open sila ng live open for public na pulburon test o hair follicle, you know, pulburonic test. I will call that hair follicle pulburonic test. So, meron silang kinakausap na pampublikong hospital para mag-connives, okay? Connives nila yung mga doktor na kapag nagkaroon, okay, nagkaroon ng, ang tawag dito, nagkaroon ng testing sa pulburonic test, ay magiging negative siya. Nasulat ko itong nasa thought ko, baka makalimutan ko to. Okay, kasi we'll talk about that later. Okay, so kinukumbinsi ng pamunuan ng mga bangag na makipagsabuatan ang mga doktor. Okay? Dahil daw ipapakita nila sa taong bayan na si Matos Jr. ay negative. Kaso lang, wala pa sila so far, habang nag-uusap tayo, wala pa silang nakukumbinsi mga kababayan na doktor o na mga doktor. Kasi ayaw i-risk, okay, ng mga doktor yung kanilang profession para mag-sign ng negative result kay Bangag Jr. na open sa public kasi nga ayaw nga nilang masira yung kanilang profession. Pero sabi ko nga, baka pag binayaran niya, siguro binayaran niya ng 2 billion para matanggal man ng license, di ba? Nitong doktor na ito dahil nag-take ng oath yan, gagawin yung tama, accurate report and everything test, So, hindi pa nila makumbi-kumbinsi yung mga doktor. So, they are eyeing right now public hospital. And ayon sa aking source, St. Luke's kung saan doon siya nagpa-test. Eh di ba, doon sa nung 2021 na kanyang pulburon test, which is urinary, yung test kit, ay questionable na yung pag-gather ng specimen at yung timeline o time ng pagkuha ng sample at ang result like more than 2 minutes lang, 2 minutes or 45 seconds yata. So ngayon, ito mga palaga, breaking news to. I don't know kung may nag-report na, baka may report na rin ibang ng ating source. So ito yung gagawin nila. They will accept the challenge. Okay? Spokes are okay if you're listening. So, ito po yung gagawin. They will accept the challenge, pero pakuntsaba lahat ng mga doktor na nandoon. So, syempre, di ba, pag inano natin yan, tawag dito, pag syempre, kuntsaba na yan, pati mga cameraman, di ba? Kapag dun sa actual na, o ganyan-ganyan. So, ngayon, sabihin nyo, negative, di ba? Pagdating dun sa hair follicle test, o baka mamaya, magicin nila, pwede nga nilang inisip ko lang ngayon, baka magtanim na sila ng buhok ng buhok ng mannequin. Syempre, wala kang makikita dun, di ba? Or buhok o synthetic hair, di ba? Possible na ganun. O sige, lagyan natin yan dyan, tapos kung kunin natin yung buhok ng manika, di ba? Yung pala, wala kang makikita kasi nga hindi naman siya real hair. O di ba? Kasi I think how many inch? I don't know, hindi ko sure kung ilang inch. But anyway, baka gaganon yung buhok ni Bangag para sabihin lang, oh, this is negative result. So si that now pinangungunahan na natin kung bakit, mga palangga, kung bakit reliable ang ating mga sources or ating mga puting ahas. Dito sa budget hearing, see, inano ni Ontiveros yung patungkol sa books na pinurchase daw ng Office of the Vice President na 10 million. But later, pupunta tayo dyan. So pag-usapan natin tutukan natin itong magiging peke, show, dramatization, play o pelikulang pulburonic testing na kukontrabahin ang mga doktor. Sabi ko nga sa inyo, kung ito'y babayaran ng bilyon na para kahit matanggal sila sa pagiging doktor nila, they can live happily ever after, di ba? So pwede talagang tanggapin. Alam naman natin sa Pilipinas na talagang siguro hindi naman marami, di ba? Kasi if you will say na maraming mga bayarang doktor, ibig sabihin nun, majority ng mga doktor. But I still respect to these professionals like doctors, medtechs, nurses, some of them are my friends and my classmates, na they're doing their job na para talaga gawin yung tama. Pero ito, kausapin ko ngayon, kayo mga doktor, dahil alam ko na ang gagawin, ayon na sa aming source, so kayo ay babayaran. At kukuntsabahin ni Bangag Jr., mahiya kayo sa inyong sinumpaan, mahiya kayo sa Diyos, mahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang na nagpaaral sa inyo para maging magaling na doktor. Hindi para magaling mag-distrongkar o mameke ng result. Imagine mo, peke na nga ang diploma ni Bangag Jr. Okay? Peke pa ang kanyang hair follicle test. O peke na ngayong nakaraan
questionable nga. Nakita nyo naman doon sa hearing doon sa PIDEA Leaks na hindi na nga pinigan ng mga jutang jirimis na mga senador doon, yung doktor, na tinanong nila, not really tinanong, na supposedly, di ba, na ipaliwanag, bakit 2 minutes lang and 45 seconds? More than 2 minutes, right? More than 2 minutes. So anyway, kasi doon pa lang nakita natin sa PIDEA Leaks na takot yung doktor na yon or na konsyaba na, nasasabihin na, well, definitely na konsyaba na yung mga jutang julul na mga doon, senador, na huwag nyo nang pigain yan, si St. Luke's doctor. Kasi naareglo na yan. At pag ginanong nyo yan, yari kayo sa amin. Siguro yun yung usapan ni Satanas at yung mga tiwali o mga taksil na mga, what do you call it, na mga senador na kasama nga sa pulboronic list yun eh. Okay, alam niyo ba yung isang senador doon? No, hindi isa lang. Isa, dalawa, tatlo. Doon sa Committee on Public Order, di ba? Na Dangerous Drugs and Public Order. So based sa aming pag-uusap, namin ni Cathy at ni Sas ay tatlo sa questionabling pulboronic yung mga senador na yon. Kaya takot na takot sila dito sa hair follicle test na ito eh. You know what? Kung ikaw ay malinis ang iyong dugo, di ba? Malinis ang iyong hibla ng buhok, wala kang dapat kakatakot sa hair follicle test. Kung ako ginaganito na taong gobyerno, jutang general, salin na kayo, pag-hilahin ko pa kayo lahat dyan eh. O, i-declare ko pa yan, National Hair Follicle Test Day. Lahat, di ba? I will lead by example. Lahat, hilahin ko mga buhok, kahit kalbo, hilahin ko. Di ba? Kasi para nga maikapakita sa taong bayan. Pero hindi nga nila gagawin. Kasi nga ito nga kukunsyabahin o kinukunsyaba na ng bangag na gobyerno ang isang public hospital para umayon sa kanila at magsinungaling sa inyo taong bayan yung dudoktorin nila. Doktor na nga kayo, dudoktorin nyo pa rin, di ba? Yung hair follicle test. So, allegedly, these hospitals, 2 hospitals, public, hindi lang pinangalanan, tingnan natin baka pinangalanan na. But yung isa at yung St. Luke's daw. Pero mukhang ayaw kasi ayaw nilang masira yung kanilang reputation. Here we go. Ito, actually may message pala. Okay. Last Friday, sabi niya ganun, okay. Hi, Miss Maharlika. Last Friday, okay, ayon sa ating source. Matagal nang pinaplano ng bangag na gobyernong ito na magpalabas, okay? Nagpapalabas o mag-conduct ng pulburon test kay Bangag, okay? So, pinagpipilian nila yung isang government hospital or yung St. Luke's kung sino po ang aayon sa kanilang doktorin ang result, okay? Sabi nito, okay? Ang problema, maraming takot na doktor sa private sectors, okay? Okay, private sectors, sabi niya, ang sumusugal ng kanilang reputations and license nila. Okay? So sa public hospital naman, ay maraming ayaw mag-commit, Miss Maharlika. Kasi, okay, mukhang kulang daw sila sa equipment. Okay? At ayaw nilang ma-subject dito sa plano ng, okay, ng bangag na gobyerno na kontrabayan sila dahil takot silang matanggalan ng lisensya. Okay? Although, sabi niya, may tentative na plano, okay, yung hair follicle pulburon test. Okay? Kasi napaka-komplikado talaga yung kanilang plano na sabuatin ang mga doktor. Mas mahirap mapeke. Okay? At sabi niya to, at walang experts kapag walang expert na doktor. Hindi ko maintindihan. Pero sabi niya, okay, pero ayon sa ating source A1 ito, ma'am, okay, wag daw po kayong mabibigla mga taong bayan. Pero dapat ipaalam niyo sa tao yung script, okay, na darating sa kanilang show na gagawin. Alright? Surprise test daw po yung palalabasin nila at last minute daw, then magtatawag sila ng mainstream media to cover it. Now we know. Alam na natin itong plano nila. Okay? Sa mga kapapasok lang, so kukontsabahin ang whichever government or state looks according to our source, then kunyari last minute eklabush, surprise, ito na si Puting, diba? Tapos yung pala, hindi naman talaga surprise dahil nakatimbre na sa mainstream media na i-cover. Sabi ko nga kanina, baka yung tatanggalin na hair strand ay hair ng mannequin. Okay? O hair ng palaka. May hair ba yung palaka? Anyway, para negative or basta, yun ang plano nila na dingguyin na naman kayo. Kita niyo kung gaano kawalang hiya itong mga ito. Okay? Kaya naman ako, talagang, habang pinapanood ko talaga si Inday Sara kanina, sabi ko, grabe ang pagtatry doon ng mga buwaka ng Genemis na bangag na ito. Kaya ikaw, Amy Marcos, kailan ka magsasalita? Ito naman kasi si Inday Sara, okay? Ang problema kasi dito kay Inday Sara, kiniklaim niya. Ano yung kiniklaim? Mali. Na sinasabi ni Inday na magkaibigan pa sila ni Senator Amy Marcos. Kaya itong mga Duterte supporters, na mga nag-message sa atin na, Miss Maharlika, ano ba talaga ang stat ni Inday? Binubudol na siya, nagagalit na Day, yung mga supporters ninyo, ang supporter ng continuity. Okay, dahil yan ang binanggit mo eh. Na kaya mo sinuportahan, kaya ka pumayag. VP Inday Sara na makipagtandem sa mga julul dahil iniisip mo na magkaroon ng continuation itong proyekto ng tatay mo. Natigan mo, how many, yung na naman doon, yung kapupos lang ni, was it SAS? 900, tignan natin kung mag-ina ng figure nito. Ito na sa dami kong check kanina ng mga info. I think kay SAS, was it, bumagsak na naman yung project, which is 900 million ba yan? Was it 900 million? Okay? Sa iba ko yata, wala dito kay SAS. So anyway,
Tignan natin dito. Kay Palangging. Okay. Wow. Ilang ano yun? Ilang million yun? Was it how many millions? Basta multi-million. Gusto ko makuha yung exact na figure eh. Okay. Was it 900? Ito. Wala. Anyway, I think 900 million pesos. Okay, yung flood project na kung saan, di ba, to protect yung mga baha. Pero 900 million bumagsak na. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi natapos for 2 years. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Okay? So yan ang nakikita natin dito, mga kababayan, na talagang walang hiya. 91? Is it 91, not 900? Thank you for correcting me. DCYS, ang dami information. Thank you. So it's not 900, 91. Okay na nag-collapse. So updated talaga mga hitaan. Senya, Ford, Gabanya, thank you. Okay, so let's settle. 91 million. Thank you so much. So nakita nyo, from 1 trillion, actually, barya lang yun eh. From 1 trillion ng 2 years, tas meron pa palang 91 million. So that's a lot of money na kunyari, mag-repair sila, magawa-gawa sila, pero hindi naman talaga ang purpose nila ay bigyan ng magandang proyekto. Okay? Ang taong bayan. Actually, may batang active din sa TikTok. I think Ellie. Okay? Napanood ko yung kanyang TikTok na may pinuntahan siyang isang lugar na kung saan nagtayo ng footbridge. Nag-project. Pero walang bridge. Foot lang daw, sabi niya. So, walang bridge. Kapag nakatingin ka doon, multi-million din yung project. Imagine mo, for 2 years sila ba nga, kunyari, mag-construct sila, tapos hindi naman talaga nila tatapusin yung bridge para kunyari lang may ginagawa. Di ba pinagluloko tayo? Then another thing, may nag-message sa akin, was it in somewhere, okay? Binubungkal yung kalsada, sementado yung kalsada. Although hindi nyo naman first time ko narinig. Matino yung kalsada, binubungkal ng pison. Pison ba yun? Inapakan na pison pala pang papatag. Basta yun, binubungkal ng ng heavy equipment na yun. So binubungkal, buti sana kung ang bubungkalin nila yung mga tiyan ng butod. Diba? Okay lang yun eh, kung yun ang bubungkalin at itong mga bangag, diba? Isama na dun sa pison. Kasi ito ay mga matitinong kalsada na binubungkal ng mga walang hiya. And now, it's 2 years now, ang busy sila kung paano mangharas, kung paano makipagsabuatan sa mga dayuhan para kayo ay ipagkanulo. Okay? Ipagkanulo ang mga Pilipino, katulad na lamang dyan ng mga Duterte. Ipagkanulo yung mga nila para ikulong o burgurin na wala namang mandato, wala naman tayo dyan sa ICC, di ba? Yan ang pinagkakabalan nila, imbes na tapusin nila yung mga proyekto. Kaya nakikita ko si Inday, yung Inday Sara, na talagang disappointed siya. Dahil kaya siya sumama dito sa mga bangag na ito, dahil nakinukulit siya, di ba? Dahil hindi daw mananalo ang mga bangag kapag hindi si Inday pumayag na maging tandem. In the first place, ang ano dapat niyan is si Inday ang magba-vice president eh. Yung plano ng ibang mga nakapaligid kay Inday. At si Marcos Jr. ay magiging vice president na lang. Makikita niyo mga kababayan, alam niyo, kung ang mga Duterte, eto tignan niyo kung ang mga Duterte ay ganid sa kapangyarihan. Hindi na, dapat pinatakbo na yun ni Pangulong Duterte kasi nasa kanila yung kapangyarihan during the time. O sige dahil, hindi tayo alis sa pwesto. Dahil tayo ay mga ganid, tayo ay ganito, tayo ay verdugo, Diba? Total, nasimulan na nila tayo ng mga dilawan na yan or kung sino ang mga pudas na tayo ay manggugurgur. Diba? Digurgurin na natin sila lahat. Gamitin na natin yung power natin. Magnakaw na tayo lahat. Pero bakit walang issue sa pagnanakaw sa mga Duterte? Yung may mga issue, yung mga ibang inapoint na ng iba pinatatanggal niya. Pero bakit ang issue kay sa amang Duterte tungkol dun sa war on pulburon? Diba? At yung mga EJK. Sabi ko nga sa inyo, kung ako presidente ninyo, executive number 1, bangin. Diba? Bangin, gurgur kayong lahat, sushoot ko kayo sa bangin. Why? Bakit kayo matatakot sa bangin? Diba? Sabi ko, 10,000 na pagnanakaw, utod ang pinky mo. 20, utod. Yung pinaka, yung 10 million, utod ang gurgur ang jolo mo sa akin. Pero bakit matatakot ka kung hindi ka nagnanakaw? Kahit yung bangin na yan, nagpagawa ko ng executive number 1 ko, this is just mga palangano, executive order number 1, bangin, bakit ka matatakot sa bangin kung hindi ka magnanakaw? May masushoot ba sa bangin? May mapuputol ba yung daliri kung walang magnanakaw? It's the same thing dito. Bakit ka matatakot sa hair follicle test kung hindi ka bangag? Diba? Kaya susunod na presidente dyan, kung sino nang mamuna, yan ang executive order nyo. Bangin, i-shoot nyo lahat, mga kawatan. At magiging mas malupit pa ako sa mga Duterte, believe me. Si Pangulong Duterte, nilabanan nila yung mga war on pulburonic, diba? Although ang corruption nandun. Hindi, lahat ng kawatan. 10,000 na pangawat, utod na lahat, siguro lahat kayo utod lahat, o lahat kayo shoot sa bangin. Why? Hindi magbabago ang Pilipinas kapag walang kaparusahan na doon lahat itong mga ito at ang gurguriog nyo. Dapat may ganun. Kawawa ang Pilipinas dahil magkano ngayon yung SOP dan sa mga proyekto na yan? Dati daw, 10% lang yan, ngayon umabot sa 50%. Diba? Imagine nyo, ang 1 million, let's talk about, maliit lang na numero, 1 million project, 500 na pupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kaya substandard yung mga proyekto, kaya nagkukulaps. So ito yung masakit sa taong bayan. Hindi po magbabago ang buhay ninyo hanggat bangag ang namumuno sa inyo. At malinaw, sa press conference ni Inday, na binudol talaga ang taong bayan. Ang sabi nga ni Inday, alam mo tama yung sinabi niya hindi naman siya maapektuhan dito pero maapektuhan ang mga Pilipino. Kasi, sino pa umaasa sa mga projects na yun na hindi nila tinuloy? Diba? Katulad yung proyekto na magtayo ng flood control.
Anong ginawa? O sino ba naapektuhan? Si Inday ba? Taong bayan ang naapektuhan. So dito nyo nakikita now yung ginawa nila kay Inday na tinanggalan nila ng security personnel. Okay. Nagsabi nga, yung mga security personnel na yan, o security detail, yan ay based on trust and confidence. How you hire your people o get your people. Hindi ka, kahit naman sino, ba't ka mag-hire ng taong hindi mo kalala, hindi mo na background check. Pero ngayon, ang sabi nga ni Inday doon sa kanilang budget hearing, sino ba ang naapektuhan dito? Hindi naman siya. Just so happened na kaibigan niya, itong mga security personnel na ito, tapos ang naapektuhan yung mga pamilya, napag-usapan na natin to, na imbis na makapili nila kanilang mga pamilya, kung they're based in Cotabato, Davao, or wherever man yan, dapat doon din sila sa area na yon. Ano ginawa ni Bangag at ni Lisa Tanas? Sa utos nila na benggahin ang mga Duterte, so ang nagsasakripisyo itong mga kapulisan. Kaya nga sabi niya, hindi never siyang magsusulat kay Marbil para ibalik yung mga personnel na yun. Never. Sabi niya sa budget hearing. At sa ngayon, AFP ang security detail niya kung saan hindi naman binabayaran ng Office of the President, pero ito'y under ng AFP. So, may natutunan tayo doon sa budget hearing at talagang makikita mo na talagang itong Senado na ito, although ang tepa lang naman doon, nung time na yun kanina, itong si Ontiveros. Bakit kamo? Talagang inaano niya, ano ba yung sabi niya dito? Nahanap ko lang. Talagang binibengga niya si Inday Sara. Okay? Paano niya binibengga? Okay? Okay. Sabi niya dito, ni Ontiveros, tinatanong niya about dun sa books. Ano ba yung tungkol sa books? Ito. Okay. Sabi ni Inday doon, sabi pala ni Ontiveros, okay, ina-ask niya, ito yung tinatanong niya si Inday, sabi niya, ito. Hanapin ko lang dito. Tinatanong niya dito si Inday na ano daw ba yung 10 million books na ito. 'Di ba? Kasi 'di ba sinabi ko sa inyo na ito yung titirahin nila na ghost purchase ng libro. 'Di ba? Na ang Office of the Vice President at then Secretary of Department of Education ay bumili ng mga libro at ito daw ay ghost, parang ghost, wala namang libro na binili kundi para lang kurakot o magnakaw. Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang palabasin. So ngayon, di sinasagot naman siya ni Inday Sara, mga kapalangga. Pero ang problema kasi, itong si Ontiveros, pag sumasagot si Inday Sara, sinasabi niya hindi daw niya nagustuhan yung attitude. Okay? Hindi daw niya nagustuhan yung attitude ni Inday, the way na sumagot si Inday Sara. Kaya tanong niya natin yung kung pwede daw ba i-forward yung accounting record and everything. Ang sabi naman ni Inday na ito ay i-comply nila itong documents na hinihingi. Kaya ang daming sinasabi nitong yung Ontiveros. Okay? Na Mr. Chair, nagtatanong lang naman ako, pero yung Vice President, hindi daw niya nagugustuhan yung attitude, the way na sumagot itong ating Vice President. Ang sabi pa niya, simpleng tanong lang naman. Sabi niya, tell us more about the book. Sabi niya. Ngayon, ang title ng book, isang kaibigan according to Inday, at ito distribute sa mga tao. Ngayon, mga palangga, itong kaipala ni itong kaipala ni Ontiveros, di ngayon nabuking siya. Kasi talagang pinopoliticize niya si Inday Sara at ang mga Duterte para idiin. Di ba dito sa libro na yon at yung budget, yung confidential fund, di ba? Yung 125 million, yun yung gusto nilang ibato sa mga Duterte. Wala silang mga ibato na ang mga Duterte ay nagtumanggap ng 3 billion kada buwan galing sa Bureau of Customs, katulad ng inulat natin dito nung nakaraan na report natin na ang sangkot dito, ito yun, no? Ayan, di ba? Ito yung report sa atin ng ating mga ng ating mga resource person, ng ating mga sources. Walang issue ang mga Duterte na mayroong inupahan diyan sa Forbes Park at diyan sa Alabang, okay? Na mansyon para ilagay o ilagak ang 3 billion a month na sino ang mga player according to our source. Etong si Satanas, etong mga kasabwat nila sa Bureau of Customs, si Martin Araneta at ang pamilyang Bangag. Walang issue na ganyan ang mga Duterte. Yung ini-issue nila yung 125 million na confidential fund na ginastos for 11 days. That is barya. At yung sinasabi nilang issue na yun, ayon ay hindi labag sa batas na gastusin for 11 days. So dahil gusto nilang i-picture ang Inday Sara na ganito, na ganyan-ganyan, so talagang pinopolitika nila pagdating doon sa budget hearing. Kaya naman, nabuking natin na ito palang jutang Ginemes na si Virus ay lumapit kay Inday Sara noong 2016, it's the same thing, di ba, na ginawa ng mga Bangag para humingi ng tulong sa kanyang kandidatura sa Senado dahil nga 2 beses siya natalo or lagi siyang talo, kaya humingi siya ng tulong kay Inday Sara at tinulungan naman ni Inday Sara at tinawagan yung isang progresista na kaibigan niya na tulungan daw itong si Virus. Pero anong ginawa ng mga jutang Ginemes? Alright? Anong ginawa ni Virus? Ang sabi nga ni Inday, siya yung pinakaunang sumira o tumarget sa kay Pangulong Duterte nung nanalo si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin ni Virus, I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Really? Palibhasa, hindi niya makontempt si Inday Sara. Dahil may immunity nga. Hindi niya makontempt dahil yan lang naman ang sandata nila, di ba? Kaya ngayon, bakit hindi nakasagot si Virus doon? Okay? Hindi niya
pinasinungalingan. Ang sinabi ni Inday na in 2016 ay nagkukumahog siya o naglulumuhod, that's my term, na naglulumuhod, nagsusumamo, natulungan siya dahil takot siya na matalo for the third time around. Pero dahil na napaka mabuting puso nitong Inday Sara, they're very dilawan, di ba? Pero syempre, kung ang pangako kay Inday Sara na gagawin ang tama, hindi mo wala siyang kulay. Kahit yung mga bangag, tinulungan niya. Si Virus, tinulungan niya. Di ba? She's really for unity and for continuity ng mga proyekto. Pero ano ginawa ni Virus, di ba? Tama si Inday, the moment na pag-upo ni Pangulong Duterte, di ba, idinidiin nila yung war on drugs na yan. Okay, yung EJK na yan. Ibig sabihin mga talipandas. So itong mga dilawan, itong mga pulawan, mga bangag, iisa ang kanilang kulay. Pagkatapos kang gamitin, sisirain ka. Pagkatapos kang gamitin, gugurgurin ka. Tapos sabi niya, parang irrelevant ba? Huwag na ayaw nila pag-usapan. Kasi nilalatag lang ni Inday Sara na wala siyang masamang tinapay sa kahit anong political color mo. Pero tumang nayupak na ito, pagkatapos manalo, ano gagawin? Tatraydorin, sasaksakin patalikod, gugurgurin, ipagkano sa banyaga. Katulad ng ginagawa ng mga bangag at maghari-harian kasi takot sila na Duterteng muli ang mamuno. Alam mo, ako sabi ko nga kaya sa friend ko kanina, I don't care kung Duterte ang mamuno. I don't care kung diktador ang mamuno, pero ganito ang dikta. Ang dikta kung paano maging productive ang taong bayan. I don't care kung Duterte o Maharlika. Sige, sama ko pangalan ko para kakaiba. Maging diktador yan, sabi ko nga kanina, naging busy ako everyday, may ka-coffee buddy ako, bongga mo. Sabi ko, alam mo, napakadali lang solusyonan. Talagang will, ng political will. Yung traffic na yan, yung pinaka-problema ko sa Pilipinas eh. Pangina, pag ganon-ganon, pwede naman kayong diretso na lang, di ba? Hindi mag-ganon-ganon, magsusulsihan kayo na ganyan. Number 1 yan na problema ng ating bayan, na walang kaayusan ng ating trapiko, batas trapiko kasi lahat nababayaran ng MDA, siga ang mga pulis, nasabwat si ganito, ganyan, pag nahuli sa batas trapiko, gagamitin ang, ang koneksyon, kaya wala talagang solusyon. Sabi ko nga sa friend ko, wala ko nanalo lahat yung panginan nyo ha, buisit kayo ha, hindi pwedeng gaganon-ganon, ako na mismo magbabatas trapiko. Di ba? Hindi gaganon-ganon. Okay? Kaya wala hindi uusad sa atin. So yan ang lahat yung number 1. Yan ang mga executive order ko na, the moment na gumanon-ganon kayo, na wala sa ayos, impound lahat ng kotse nyo, kayo nagbabagong buhay. At lahat ng mga driver, dadaan sa pulboronic test, para hindi magkaroon ng disgrasya. At bakit ganon kayo pag nagdadrive dyan sa Pilipinas? Ang tragis, ang gulo-gulo. Okay? Nakaka-apekto yan sa buhay ng tao at sa ekonomiya. Alam niyo naman. Imagine nyo, yung mga ambulansya hindi nakakalusot. Only in the Philippines. Ano to sa ibang bansa? Hindi ko pa naman na-observe sa India or somewhere in Zimbabwe. Diba? Only in the Philippines, based dun sa nakita ko na may na-aksidente, may ambulansya, uunahan mo pa yung ambulansya. Kasi walang pangil ang batas. Kung matino ang mga pulis, di ba? Na kapag ginanon mo, tangan na tulag ka agad, kulong ka o multa ka. So kapag may mga ganong klaseng batas sa atin, magbabago talaga, kahit 6 years lang magbabago ang Pilipinas, believe me. Katulad doon sa war on pulburon ni Pangulong Duterte, nakita ko naman talaga may nagbago. At I don't care na magurgur lahat. Pero ang gusto ko magurgur lahat, yung manufacturer ng pulburon. Hindi katulad di bangag ngayon, yung mga manufacturer ng pulburon, na mga foreigner, na mga kaibigan nila, nakakalabas na absuelto sa mga kaso. Yan dapat ang ginugurgur. Yung mga user, rehab lang yan. Pero anyway, ganito lang yun mga palangga. Kung nagurgur mo na, yan sa sunod na presidente gurgurin mo lahat, bitay ng bonggang-bongga. Kung nagurgur mo na, itong mga nagluluto ng pulburon o nagkakasok, may